we're saying, that's what we're hearing every Christmas. Pero merong isang gift ang hindi natin binubuksan. Hindi masyadong popular itong word na ito, mga kapatid ko. And that's why today, we're going to unwrap this special gift. At without this gift, mga kapatid ko, there is no such thing as reconciliation. Did you know kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak ngayon dito sa ibabaw ng mundong ito? Mayroon siyang misyon. At ang kanyang misyon ay for man to be returned to God. Magkaroon ng reconciliation ang Diyos at ang tao. Yun ang pinaka-ultimate purpose ng ating Panginoong Jesucristo. That's the reason why may Pasko. Pero gusto ko maunawaan natin, without reconciliation, without this thing, there will be no reconciliation. Without this thing, there will be no salvation. Without this thing, there will be no joy to the world. Without this thing, there will be no peace on earth. And you know, kung ano yung bagay na ito na hindi madalas nabibigyan ng punto kapag Pasko, that's the word forgiveness. That's why today, we're going to be unwrapping the gift called forgiveness. At ito ang ating mensahe ngayong araw na ito. Amen? So gusto ko maunawaan natin, mga kapatid ko, na sabi ko nga po sa inyo, ito yung madalas na hindi nabubuksan sa ilalim ng Christmas tree ng ating Panginoon. Today we're going to try to unwrap this, and we're now going to see the beauty of this forgiveness that we have received from God. Niya ay hindi gawa ng tao, ito'y bunga ng banal na Espiritu. At ito ang sabi sa Matthew chapter 1, verse 21, ito po ang sabi, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus." Binigyan siya ng pangalan. Sabi ng anghel sa kanya, ikaw ang magbibigay ng pangalan. Pagka tinanong anong pangalan niya, dapat ang isabihin mo ay Jesus. Now, ibig sabihin ng Jesus, okay, Yeshua in Greek, pero in Hebrew word, Joshua. Ang ibig sabihin niyan, Jehovah saves. Okay, ang Diyos ay tagapagligtas. That's the reason why nasa pangalan na niya yung Yeshua. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ng anghel, na Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. So, this is the name that you're going to give, and He will, bakit? Because He will save His people from their sins. Now, maintindihan po natin, bakit na kailangan ng Panginoon na ang tao ay sagipin? Because the sin of men are getting bigger and heavier. At habang dumadaan ang panahon, lalong napapalayo ang tao sa Diyos. Na habang napapalayo at lumalaki ang problema ng tao, there's no way man can redeem himself from that sin na kinalulugmukan at ang tao ay papunta na sa impyerno. That's the reason why anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa niya, nung nakita niyang ito ay wala ng paraan, wala ng option kung hindi sagipin niya. Dalawa lang, actually dalawa. Pwedeng sagipin niya o pwedeng mag-ala-Thanos si God. Alam niyo yung ginawa ni Thanos doon sa Endgame? Pumitik siya tapos kalahati ng population sa mundo na wala. Pwede naman gawin ng Panginoon yon. Ang sabi niya ganon, boom, wala nang lahat ng tao, mag-uumpisa ako ng bago. Pwede niyang gawin yun kasi ginawa naman niya yan eh. Pero alam po ninyo, ang ginawa ng Diyos, He choose to choose you. Mas pinili niya na kayo ay kanyang patawarin. At hindi pwedeng mangyari ang kapatawaran at hindi pwedeng magkaroon ng reconciliation kung walang kapatawaran. So, kinakailangan siyang ipanganak. That's the reason why the unknown message of Christmas is none other than forgiveness. When Jesus Christ was born in the manger, in Bethlehem, it means that God is ready to forgive. And God knows, okay, that there's no way for humanity to return to Him. Kaya ang ginawa niya, He was the one who made the first move. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagsasabing, nandito na ako ang nakikipagbati sa inyo, ako ang nagre-reach out sa inyo. Alam po ninyo mga kapatid, gusto ko maintindihan natin na minsan ang Pasko
iba, masyadong festive at masyadong joyous ang ating mindset kapag Pasko. Pero gusto ko maunawaan natin, ito yung totoong mindset ng Diyos. He was so dead serious about reconciliation. He was so dead serious about showing how much He loved. Kaya nga John 3:16, the heart of the Bible. How, sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Minsan, ang nasa isip ng mga tao is to have party, to be happy, to be jolly. There's nothing wrong about it. Gusto ng Panginoon masaya tayo, pero wag nating aalisin na kung bakit pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat seryoso siya. Ang gusto niya, tayo po ay maibalik sa Kanya. Reconciliation. Again, ulit-ulitin ko, hindi pwedeng magkaroon ng reconciliation, hindi pwedeng magkaroon ng healing sa relationship kung walang forgiveness. That's why today, gusto ko makita natin dito, ang sabi po ng Ephesians, chapter 1, verse 7, look at this. In Him, we have redemption through His blood. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat kinakailangang magkaroon ng totoong dugo. The forgiveness of sin according to the riches of His grace. So, maintindihan po natin mga kapatid ko na nagkaroon daw po ng forgiveness sa ating mga kasalanan nung siya ay namatay para sa atin. So, kaya siya kinakailangan magkatawan tao eh. Kasi walang kabayarang dugo. Okay? Ang law is that without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Yun ang law. At hindi pwedeng sirain ng Diyos yung law na yon. At ang dugo ng hayop, okay, ay kulang at hindi sapat para ang kasalanan ng tao na lumalaki at nagpapalayo sa Diyos ay mabayaran. So kinakailangan ang Diyos mismo na siyang lumalang sa atin, ang siyang magbigay ng kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Kanya. Hindi tayo pwedeng patawarin na sabihin na lang ng Diyos na pinatatawad na kita, tutal ako ang Diyos. Hindi. Alam niyo kung bakit? Nakabantay si Satanas. Sasabihin ni Satanas, ang daya mo. Akala ko ba, without the shedding of the blood, there is no remission, there is no forgiveness of sin. Bakit ganon? Walang dugo, tapos nagpapatawad ka. That's why God has to go through His law. That's the reason why mayroon tayong Pasko, because the hidden message of Christmas is forgiveness. There's no healing in relationship between God and man without forgiveness. That's why we need to understand what forgiveness is. Now, in understanding forgiveness, we always have to understand forgiveness according to the context of our Lord Jesus Christ. Wala tayong pwedeng maging standard. Wala tayong pwedeng maging batayan sa forgiveness. It is always God. It is always Jesus Christ. No more, no less. Amen. Nandiyan ba kayo? Okay? Gusto ko maunawaan natin pagka sinabing forgiveness. Well, according to dictionary, ang sabi, ang forgiveness daw po is to release the burden of anger. To release the heaviness of resentment. To take away the bitterness that can weigh us down. Yung pala ang forgiveness. Alisin yung mga nandyan sa iyong damdamin. Okay. So, forgiveness is not ignoring the mistake of the one who hurt you. That's not forgiveness. Pinatatawad na kita, parang babaliwalain mo na lang yung ginawa niya. Hindi po ganun yun. It's about you releasing your anger, your pain, your resentment. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Now, looking back to what Jesus Christ did. Anong ginawa ng Panginoong Jesus sa atin nung tayo po'y pinatawad? Jesus forgave us even though we don't deserve to be forgiven. Yan naman talagang lahat ng mga nararamdaman ng mga taong hindi nagpo-forgive eh. Ang nararamdaman nila, kung bakit ayaw nila magpatawad? Because they don't deserve to be forgiven. Di ba? Bakit ayaw mo magpatawad? Hindi niya deserve. Hindi niya alam kung gaano niya ako sinaktan. Tama? Hindi niya deserve na bigay ko sa kanya ang kapatawaran.
Kaya minsan, we're not truly aware of that. That's the reason why we're unwrapping thoroughly yung tinatawag na, ano ba talaga ang forgiveness? Kanina po, we had a wonderful time sa church natin sa Gunma. Sapagkat talagang marami talaga yung kumbaga talaga rolling their eyes and kumbaga talagang, Okay? So gusto ko maintindihan natin dito, mga anak ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, okay, yan naman talaga ang usualing dahilan kung bakit ayaw nating magpatawad. Kasi nga, we think that that person who hurt us do not deserve our forgiveness. Ayaw natin. That's the reason why we're withholding. Pero gusto ko maintindihan natin dito, mga anak ng Diyos, okay, kung ikaw ay mananampalataya, you have no option but to forgive. Are you here? Alam po ba ninyo ang sabi ng salita ng Diyos? Okay? Romans chapter 5. Sorry. Andito tayo. Colossians chapter 3 verse 13. Ito po ang sabi. Teka muna. Mas maganda balikan natin yung Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, kasi ito yung punto ko namatay, okay? Pinatawad niya tayo kahit hindi natin deserve. Kasi ano tayo nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo? Nung pinanganak siya, ano ang kalagayan ng tao sa mata ng Diyos as far as God is concerned? Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrate His love towards us that while we were still sinner, Christ died for us. We were sinners. We were disobedient people. Kaya paborito ko itong Romans chapter 5, verse 6, 8, 6, 7, and 8. And 9. Sabi niya, we were sinners, we were enemies of God, we were disobedient against God, we were rebellious. Apat na yan. Makita natin dito, mga kapatid ko, na sa kabila ng mga bagay na yon, malinaw na tayo po'y pinatawad ng ating Panginoon. We don't deserve to be forgiven. And yet, God came to forgive us. We don't deserve na magkaroon ng second chance. And yet, God came and gave us the second chance. Now, nung nagpatawad siya sa atin, nung dumating siya rito sa ibabaw ng mundong ito, at yun yung regalo niya, the gift of forgiveness, now, kinakailangan din naman daw that those who are benefiting from the gift of forgiveness, dapat daw po tayo ay makapagbigay din ng forgiveness, ng gift na yon sa iba. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? You have to share it with others. And para sabihin ko sa inyo na hindi, pagka ikay anak ng Diyos, hindi pa pwedeng option ang pagpapatawad. Binasa ito, in Colossians chapter 3:13, balikan na natin to. Sabi po rito, ang kautusan ganito, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. This verse is not, kumbaga po, it is not an option. To forgive is not optional. This is a command. Forgive as the Lord forgave you. If this is a command, ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos na hindi susunod dito will be guilty of sin. Therefore, unforgiveness is a sin. Are you here? Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad daw po tayo. And dahil po dito, dahil kinakailangan natin magpatawad, lumalabas ngayon, dapat lang tayong magpatawad. Bakit? Nakatanggap ka ng gift ng kapatawaran, dapat lang natin itong i-share sa iba. Doon sa mga taong dapat nating bigyan ng kapatawaran. Mga taong nakapanakit sa atin. Okay? Particularly doon sa mga tao. Pag-aaralan natin mabuti, mayroon kasing mga case by case ang kapatawaran. Okay, pag-aaralan po natin mabuti ito. But there are, danger. So we must forgive, whether they deserve it or not. Okay? Because that is who we were before God.
bago tayo patawarin, bago ka ma-born again, bago tayo ma-reconcile, bago mo ma-claim yung ticket papuntang langit, pinatawad muna tayo ng Diyos. Amen? Yeah. Now, but there's a danger in unforgiveness. Bukod sa unforgiveness ay kasalanan, may danger dito. Okay? Ano ang danger dyan? Ang danger kasi, kapag ka ikaw ay may unforgiveness, nakasalalay dito ang forgiveness ng Diyos sa iyo. Okay? Now, ano ibig sabihin nito? Kapag ka ikaw kasi ay mananampalataya na at kiniklaim mong ikaw ay may Kristo na sa puso, tinanggap mo ang ating Panginoon si Kristo sa ating puso, kinakailangang maramdaman natin at malaman natin yung sinabi ng ating Panginoon si Kristo. Mayroon na tayo ngayong meron na tayo ngayong responsibilidad sa pagpapatawad. Nung ikaw ay wala pa kay Kristo, kahit sino awayin mo at ayaw mo patawarin, okay lang yan. Pero kapag ka ikay mananampalataya na at may Kristo ka na sa puso, hindi pa pwede. Now, let us go back to the Lord's Prayer na itinuro ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 12, kasama ito sa Lord's Prayer. Sabi niya, and forgive us our sin as we have forgiven those who sin against us. Patawarin mo kami gaya naman ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Ibig sabihin, you have already forgiven them, pero ang prayer ni Jesus Christ, ganito dapat kayo mag-pray, patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad na ginawa namin sa iba na nakasakit sa amin. So, the forgiveness is measured by the measure of your forgiveness. Gaya ng pagpapatawad. Andiyan po ba kayo? Baka siguro, isipin nyo, baka mali yata yung interpretation ni Pastor dito. Nako, nilinaw to ni Jesus Christ. Ito, verse 12. Lampasan lang natin yung verse 13. Basahin natin yung verse 14 and verse 15. Ito po ang sabi. If you forgive those who sin against you, si Jesus Christ po nagsasalita rito, your heavenly Father will forgive you. Teka muna. Pagka daw nagpatawad tayo, okay, if you forgive those who sin again, nagpatawad tayo doon sa mga nagkasala sa atin, now, God will forgive you. Malinaw. Now, this is the scary part in verse 15. Ang nakakatakot dito, sabi niya, but if you refuse to forgive others, the Father will not forgive your sin. Medyo masakit yata ito. Medyo nakakatakot ito. Okay? Kumbaga, ang pagpapatawad natin talaga nakasalalay. Now, this is not for all, but this is only for those who have been recipient, okay, of God's loving forgiveness. In short, sa mga Kristiyano na nagsasabing, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. So, you have to be better. You have to do a better job in forgiving others. Kasi kung hindi, okay, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, okay, ganito ginawa ko. Okay, yung pala, ang ating mga puso ay punong-puno ng unforgiveness. Tandaan po natin, mga kapatid ko, ang sabi ng Panginoon sa atin, kinakailangang magpatawad. Bakit? Sapagkat ikaw ay tumanggap ng kapatawaran mula sa akin. Alam po ninyo, nilinaw pa lalo ito ng ating Panginoon Jesucristo. Isang araw, nagtanong ang ating apostol Pedro. Sabi ni Pedro sa kanyang disipulo, sabi niya, Lord, ilang beses ba ako magpapatawad? Okay? Ilang beses ba ako magpapatawad? Sumagot si Lord sa kanya. Okay? Ang sagot ni Jesus Christ, na buksan niyo naman yung mga Bible, ha? Okay? Talagang sadya, talagang pinali ito. Okay? Para naman magbukas kayo ng masobra naman. Sarap naman ang upo niyo dyan, ha? Okay. Ayan. Bukasan tayo ng inyong mga Bibles sa inyong sa mga cellphone, sa inyong, sige, basta buksan niyo yan. Ako lang ang talagang pwedeng magbasa nito ngayon. Pasko naman. Okay? Verse 21 in Matthew chapter 18, this is how
Jesus Christ answered Peter to his question. Balikan natin yung question ni Peter sa verse 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sin against me? Okay? Up to 7 times? Isang beses ba? 2? 3? 4? 5? 6 ba o 7? Sa 7, medyo nadadamihan na si Pedro, no? Sabi ni Jesus Christ, ito pang sabi niya. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times. Now, sabi niya, hindi 7 times, kundi 70 times 7. Now, if you will use the usual word na 70 times 7, that will give you 490 times. Tama po ba? Okay, tingnan niyo yung inyong mga calculator kung tama yung aking calculation. 490 times. Ibig sabihin, sa isang tao, patatawarin ko si Denny ng 490 times. Okay? Pero there's another Bible scholar that says, actually, hindi yan ang talagang kwentahan yan. Ang talagang kwentahan daw niyan, sabi ng isang Bible scholars, is to the modern times, it's 70 to the 7th power. Okay? Now, pinag-usapan na kung 70 to the 7th power, mga kapatid ko, pagka yan ay ginamitan mo ng scientific calculator, when you say 70 to the 7th power, the calculator will give you an answer, E. Error. Okay? Hindi niya na kayang sagutin yon. 70 to the 7th power. Okay? Kaya, actually, sa 490 pa lang, okay, sa lifetime namin ni Bebang, baka siguro 100 times ko lang siya pwedeng patawarin. Actually, yun lang 490, mahaba na yun. Dami na nun eh. Tama po ba? Pero ano mo ang tawag, ang gusto ng Lord kung paano ka magpapatawad sa katabi mo? E. Everlasting. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Endless. Yan. Okay? Kaya tingnan po ninyo, sabi po niya doon sa verse 33, shouldn't you have the mercy on your fellow servant? Tuloy po natin. Therefore, as the kingdom of heaven is like, tuloy natin yung kwento ni Jesus Christ, ha? Who wanted to settle accounts with his servant. Nagkwento ngayon si Jesus Christ for he shared a parable. Alam po niyo si Jesus Christ, he always loved to explain everything in a very parable way. Kasi para ang tao, they will have the freedom to make their own interpretation. Okay? Tingnan po niyo, sabi po rito, as he began to settle the settlement, a man who owned him 10,000 talent was brought to him. So, mayroong isang hari, okay? Pinatawag niya yung kanyang, isa sa may mga utang sa kanya na kanyang servant. Okay? Since he was, verse 25, since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all he had to be sold to repay the debt. Pinatawag niya, asawa, mga anak, mga apo, okay? At anuman lahat na meron siya, pinadala niya rito kasi lahat yon pwedeng ibenta. Tandaan natin, kahit tao pwedeng ibenta sa panahon nila, pwede kang ibenta bilang alipin sa iba. May presyo ka. Okay? May presyo ka. Mababa ang value mo pagka malakas kang kumain. Alright? Now, tuloy po natin yon. So sabi niya gano'n, ibebenta na kayo, gagawin ko na kayong pera. Lahat, pati lahat ng ari-arian ninyo. And then tingnan po niya sabi, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Kumbaga talagang nagpatira pa po siya, nagpakumbaba po siya, umiyak po siya. You can just see the drama. Verse 27, the servant master took pity on him, naawa, nabagbag ang puso ng kanyang king. Ano sabi po rito? And sabi niya ganon, and verse 27, and cancel the debt and let him go. Kinancel lahat ng kanyang mga utang.
Tandaan natin dito sa verse 24, magkano utang niya? 10,000 talents. Ang laki niyan. Ang laki po. One talent lang eh. Napakalaki na eh. Ito, 10,000 talent. Kulang pa talaga ang buhay nila rito. Pwede silang ibenta, so kulang pa yun. Now, tuloy po natin. So, pinatawad na sila. Lahat, buong pamilya niya. Lahat ng ari-arian niya, pinakawalan sila lahat. So, verse 28. But when that servant went out, kalalabas lang nila, he found one of his fellow servant who owed him 100 denarii. It's like, nakita niya yung may utang sa kanya. Okay? May utang sa kanyang isang lapad. Lupit, no? Denari. Manonood yung ating mga Lord GM Holland. 100 euro nakita niya. Okay? Natuloy po natin. Sabi po doon. So, anong ginawa niya? Ang ginawa niya, ito. Verse 29. His fellow servant fell on his... Teka muna, tuloy, 28. Hindi pa tuloy ito. May maganda pa ritong ano eh. He grabbed him and began to choke him. Okay? Sakal-sakal siya. Siguro parang isinandal siya. Okay? Anong ginawa? Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant, nakiusap, fell on his knees and begged, be patient with me and I will pay you back. Exactly the word na sinabi niya doon sa haring nagpatawad sa kanya. Tama? Tuloy po natin. When the other servant saw, okay, but he refused, 30 muna, but he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. And when the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. 32. When the master called the servant in, "You wicked servant," he said, "I canceled all the debts of yours because you begged me to. So didn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master turned him over to the jailer to be tortured until he should pay back all he owed. Verse 35, look at this. And this is, biglang kumambyo dito ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi po niya, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart." Pagkatapos niya magkwento ng lahat-lahat, bigla niyang kinambyo at sinabi niya, ganito rin ang damdamin ng Panginoon. Kayong mga tumanggap ng biyaya ng kapatawaran mula sa Kanya, ay dapat din magpatawad sapagkat kung hindi, ganito ang mararamdaman ng Ama sa inyo. See? That's why, sinasabi ko po sa inyo, no, binigyan tayo ng kapatawaran, this gift that we received from God, the gift of forgiveness, should also be given out to those people who needs it. Huwag tayong maging maramot sa pagpapatawad, sapagkat ang pagpapatawad ay hindi option. Ito po ay utos mula sa Kanya. Amen? Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. So, ano ang unang danger ng unforgiveness? Ang unang danger ng unforgiveness, if you will not forgive, you will not be forgiven. To the measure of your forgiveness is the same measure that you will receive from God. Second danger. The second danger is holding on to bitterness is unhealthy. Alam niyo, physically, according to medical science, ang isang tao na hindi nagpapatawad, malamang, okay, malamang na ang kanyang, later on, ang kanyang kalusugan maapektuhan. Okay? According to some expert, mga alam po niyo, mga scientists, they started to make a study
make a case study on this. Sabi nila, those patients, they found that those patients who refused to forgive, who couldn't forgive, alam po ninyo, ang isang tao pala, kapag hindi ka nagpapatawad, there's a chemical reaction going on sa ating katawan. Nagkakaroon daw po, nagbibigay daw po ito ng mga tinatawag na mga chemical changes sa ating mga physical makeups. Okay? Nagkakaroon daw po ito, naapektuhan daw po nito ang ating katawan at ang ating psychological condition. Kapag ka daw ang isang tao ay hindi siya marunong magpatawad o ayaw niyang magpatawad tuloy. Ayaw magpatawag ng hindi nagpapatawad. Yan. Lusot. Okay? Alam po ninyo, naa-upset daw po yung mga chemical makeups ng body. Kagaya ng hormones. Nagkakaroon ng mga hormonal imbalance. Yung mga alam niyo na dyan, mga may hormonal problem na dyan. Okay? Hormones, endorphins, serotonin levels, lahat daw po yan is going haywire. Getting out of control ang isang tao daw po na hindi nagpapatawad. Okay? So, ang nangyayari daw po, pag gaganyan, nagkakaroon ka kaagad ng ang initial reaction dyan yung tinatawag na mga mood swings. From being a person na madaling nagwawala to the person na nadidepress. From the height to the lows. Yun yung nagiging reaction sa katawan ng tao. Physically, mentally, nagkakaroon tayo ng tinatawag na mental imbalance. Nagkakaroon din tayo ng panghihina sa ating immune system. Imagine that? Just, i-google nyo kasi ginugol ko lang yan eh. Baka sabihin nyo na baka hindi totoo. Hindi. If you're still unconvinced, alam mong gawin mo, itong kamay mo, i-clench mo ito ng todo. I-clench mo ito ng 1 oras. Yung todo, ha? Tapos, pagkatapos ng 1 oras, dagdagan mo pa ng 5 oras. Todo. Tapos, ituloy mo hanggang kinabukasan ng umaga. Alam po ninyo, tingnan ninyo kung ano magiging resulta sa inyo. 24 hours pa lang yung sinasabi ko, ha? You're putting so much pressure sa iyong fists. Lalo na pagka yung iyong mind at saka yung iyong puso ang naapektuhan. Tingnan mo kung paano mangyayari. Amen? Kaya totoo. Hindi nagbibiro ang mga expert. That's why ganun din sa pagpapatawad, siguro isipin mo, you may hurt the person by not forgiving them dahil ayaw mo. You're clenching your heart. Hindi, ayoko. Akala mo, nasasaktan mo siya. Oo, nasasaktan mo siya. Kung siya ay humihingi ng kapatawaran, ha? Nasasaktan mo siya. Pero hindi mo alam, mas mabigat ang resulta sa'yo. See? Paano kung yung tao, hindi naman humihingi ng kapatawaran at sabi sa'yo, buti nga, lalo na. Mas lalo siyang natutuwa sa mangyayari sa'yo. So, ano nangyayari sa atin kapag po tayo ay hindi nagpapatawad? Another danger of unforgiveness is it paralyzes you. It makes your physical and mental health imbalance. It affects you. Hindi lang po yun. Pagka hindi ka nagpapatawad later on dahil nga mayroon ng reaction sa katawan mo at saka sa mental mo, it will also affect those people that you're living with. Sa anak mo, sa asawa mo, sa katrabaho mo, sa mga kaibigan mo. Magugulat sila, nagkakaroon ka ng nag-iibay ugali mo. Masyado ka nang
nagiging magagalitin, nagiging uncontrollable, dahil ikaw ay may just because of unforgiveness. Amen? Kaya gusto ko maunawaan po natin dito, mga kapatid. Kinakailangan nating magpatawad. Alam po ninyo, I came across with this very nice word na adage. Sabi po rito, ganito. Forgiveness is to set a prisoner free. Tama? No? Forgiveness is to set a prisoner free and to realize that the prisoner was you. Ang akala natin, yung taong hindi natin pinatatawad ng prisoner. Hindi. Tayo na hindi nagpapatawad, tayo ang prisoner. Tayo yung nakakulong. Bakit? You imprisoned yourself behind the wall that you created. It was you who created those wall. Those wall of pride. Those wall of unforgiveness. Those wall of pain. Those wall of bitterness. Those wall of anger. Ang hindi mo alam, nilagay-lagay mo yan, hindi ka na makakilos sapagkat ikaw ang nagkulong niyan. Ikaw ang gumawa ng mga walls. Now, gusto ko maintindihan natin, you have to break down those walls. Kinakailangan mo magpatawad. Magpatawad. Nahirapan ako sa Tagalog niyan. Kinakailangan mo magpatawad. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag ka ikay nagpatawad, pinalalaya mo ang iyong sarili. Palayain mo ang iyong sarili. Magpatawad ka. Forgiveness is letting go so that you can begin that path of healing. Alam po niyo itong kagandahan itong power ng forgiveness. Hindi natin alam na kapag ka ito ay binigay mo, mayroon itong healing effect. It heals the brokenhearted and it heals something that was broken between you and that person. It naturally brings back the joy that was lost, the peace that was lost, just because you render forgiveness. Tingnan po natin dito, mga kapatid ko. When you forgive, actually, you're now giving the Holy Spirit a chance to work inside of your life. You are releasing yourself from that prison house that you yourself created. Those walls. Alam po ninyo, yung bitterness, yung grudge, bitterness is a choice. But forgiveness is also a choice. Dalawa lang mamimili ka, mananatili kang galit o lilipat ka sa lugar ng pagpapatawad. And when you choose forgiveness and reject bitterness, you will feel the peace of God come flooding in your lives. Alam po ninyo, yung bagay na yon, yung anger, yung unforgiveness na yon, ang nagiging clog, yun yung nagiging bara para bumuhos ang biyaya at lakas ng Panginoon sa buhay mo. That's why you must always know that there is danger in unforgiveness. Now, gusto ko namang bigyan natin, mas lalo tayong lumalim sa salitang word na forgiveness. Kasi we're really trying to understand forgiveness according to the context of our Lord Jesus Christ. Overcoming through forgiveness has so many challenges. May mga challenges to. Okay? Ano yung challenge nito? Kasi ano po ninyo, pag hindi porke ikaw ay nagpatawad, akala mo nagpatawad ka na agad. Amen? Hindi lahat ng pagpapatawad ay isang beses mo lang gagawin. May mga pagpapatawad
na ilang beses mong sasabihin, pinatatawad na kita, pinatatawad na kita, pinatatawad na kita, pinatatawad na kita. Kasi may mga kasalanan na paulit-ulit na nagawa, kaya lumalim ang sugat. At yung mga yung level na ganon ng kasalanan na ginawa sa atin, hindi iyan nagagamot ng isang, I'm sorry. Andiyan po ba kayo? That's why, you must understand, kumbaga, in healing, in overcoming challenges and true forgiveness takes time. To some wounds, to some mistakes, or to some wrongs na ginawa sa atin. Okay? Hindi tayo pwedeng magpaka-plastic dyan. It takes time. Hindi pwede, maayos na ako. Talagang pinatawad ko na siya. Alam mo, ang sabi ni Lord, magpatawad ka, hindi magpaka-plastic ka. Andyan po ba kayo? Alright? Hindi pa pwedeng ganon. Sapagkat kahit anong tago mo dyan, lalabas at lalabas yan. That's why you really have to be true to yourself. If the wound is deep, if the pain is so severe, then you have to call a spade a spade. Mabigat, nasaktan ako. Okay? Mahirap. Pero gusto ko pong makita natin dito, mga kapatid, gaano man ito kalalim at kasakit sa pamamagitan ng tulong at biyaya ni Yahweh, magagawa mong patawarin yung taong yon. Philippians chapter 4, verse 13 says, ano sabi niya ron? I can do all things through Christ who strengthens me. Through the strength of our Lord Jesus Christ in your lives, you can overcome the pain because there is the one who will keep strengthening you when you feel like you're weak and you can do anything. So kung maunawaan natin dito, mga kapatid ko, I don't know sa sitwasyon mo ngayon, gaano kalalim ang sugat. Gaano ka naapektuhan sa maaaring nagawa, nasabi sa iyo ng taong nakasakit sa iyo. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, forgiveness is not always a one-time affair. Many times dahil nasaktan ka. Depende sa sugat. Kasi minsan meron kang nagawa sa akin na sandali ko lang patawarin. Pero para sa kanya, yung ginawa mo sa akin, hindi mo kayang patawarin agad-agad. Kasi depende sa tao, depende sa personality. Amen? Huwag natin sabihin, yun lang ang ginawa niya, hindi na kapagpatawad, sobra naman. Hindi, magkaiba kasi kayo. Maaring yung iba naman, kaya mong patawarin, pero siya hindi niya kayang patawarin. O may iba naman na siya kaya niyang patawarin agad-agad yun, pero ikaw hindi mo kayang patawarin. Magkakaiba tayo ng masasabi nating kakayanan at hindi kakayanan. Now, nevertheless, sabihin nating mayroong nagawa na sobrang sakit sa iyo. Nahirapan ka. Talagang hindi mo siya kayang basta-basta patawarin. Kinakailangan mo maintindihan na kung ilang beses mo na sinabi, sige, pinatatawad na kita. But there are times na akala mo na you feel like you have already let it go. You have already forgiven. But the next time, something you saw sa FB stimulated that painful memory. May naalala ka at mayroon kang na-relate. Parang ako ito Ganitong-ganito ang may napanood ka sa teleseryeng paborito mo. Nasaktan ka na naman. Dahil akala mo, ikaw yung bidang babae na nasaktan doon. Mga pilinggera, ano?
Alam po ninyo, mga kapatid ko, muli na naman ikaw magagalit. Muli na naman parang kailan lang nangyari ang nakaraan. Samantalang kung tutuusin, matagal na panahon na nakaraan yon. Pero sariwang-sariwa, sapagkat tayo po ay hindi talaga lumalaban sa pagpapatawad. Maaaring genuine yung gusto mong pinatatawad na kita. Totoo yung gusto mo siyang patawarin. Pero gusto mong patawarin pero hindi mo mapatawad. Alam mo kung bakit? Kasi kinakailangan humingi ka ng lakas sa Lord. Kinakailangan yung strength ng Panginoon. Kinakailangan parati mong nire-reaffirm. Hindi. Kahit yung nakaraan na yon, pinatatawad ko na siya. Humihingi ako ng lakas sa iyo, Panginoon. Pinatatawad ko na siya. You have to vocalize it over and over and over again. Kinakailangan mong manalangin at manalangin at manalangin at maging totoo ka na totoong pinatawad ko na siya. Kasi minsan pinaglalaruan tayo ng ating damdamin. Pinaglalaruan tayo ng ating pride. Pinaglalaruan tayo ng bagay na sinasabi natin, hindi naman ako ganun, bakit niya ginawa sa akin yon? Pinaglalaruan tayo ng ating kaisipan na mas gusto natin parating yung nakasakit sa atin, nagsosorry sa atin. Samantalang, sinabi mo na noon, di ba? Pinatatawad na kita. Pero bakit parating gusto natin na naririnig doon sa tao nakasakit sa atin? Sorry ha, sorry na uli sorry ha, hindi ko na gagawin uli tama ka, mali ako, sorry ha. Ang bait-bait mo, wala kang kasing katulad ng kabaitan mo. Pagka ganun pa rin ang hinahanap mo, hindi ka pa talaga nagpapatawad ng totoo because you're not doing anything to bring healing sa relationship at sa damdamin mo. You're not really asking God to heal you from that pain. Kaya nahihirapan tayo. Pero kung ikaw ay hihingi ng kalakasan sa ating Panginoon at sinasabi mo at parati mong sinasabi sa iyong sarili, no, pinatawad ko na siya. Pinatawad ako ng Panginoon ko Magpapatawad. In some other ways, nakagawa ka na rin ng kasalanan noon at somebody have forgiven you. Hindi pa ba sapat yun? Hindi lang ang Lord na nagpatawad sa'yo, may tao ding nagpatawad sa'yo. Tapos ikaw hirap na hirap ka, sasabihin mo, hindi, malalim, masakit yung, yes! That's why some forgiveness takes time. Hanggang kailan ka mahihil kung wala ka namang I have seen so many people. I'm telling you, sa 35 years ko sa ministry, okay, I know many situations sa church natin, sa Lord GM. Okay? Yung tao nagawa sa kanyang kasalanan 5 years ago, pero parang 5 days ago lang. Alalang-alala niya at lahat ng mga tao, pati kulay ng damit, pati yung sitwasyon, lahat alam na alam niya. I'm not joking. Nandito ang Sister Loy niyo, alam niya. Okay? Alam niya lahat. Sabi ko, grabe ka kapatid. You're not really forgiving. So I started to share to her. It took us 4 hours just to tell her, no, you are torturing yourself. Ang talang po ninyo, mga kapatid ko, I'm telling you, yung taong yon, naapektuhan siya, nagpapatingin siya sa mental hospital. Psychological. Hindi naman talaga mental na nasisiraan siya. Oh, no, I mean, humingi siya ng psychological help. I'm telling you. Hindi ako, lahat ng mga sinasabi natin dito is really real. Kaya gusto ko maunawaan po natin, you really have to reaffirm yourself. Hindi, nagpatawad ako. Totoo yung aking naramdaman, genuine yung aking pagpapatawad. Panginoon, patuloy mo, nasasaktan ako, pinaglalaroan ako ng damdamin ko.
kumikilos ang dyablo sa akin. Panginoon, I need your strength. Yun yung taong humihingi ng lakas at healing mula sa Diyos. Sapagkat kung ang Kristiyano walang gagawing ganon, dadaan ang taon, pero hindi ka mahihilled. Kahit na yung tao naglulupasay na sa harapan mo, na humihingi ng kapatawaran, sasabihin mo, pinatatawad na kita. Pero if you're not really asking God for help, nothing would help. It is only God who gave us genuine forgiveness that can give you strength to forgive. Ano mo sabi ng 1 John chapter 4:16, sabi niya gano'n, we love because He first loved us. The only way you can love genuinely is because God gave you that genuine love. Same with forgiveness. The only way you can give real forgiveness is when you ask God, Lord, bigyan mo nga ako ng totoong forgiveness. Ihil mo nga ako, Panginoon. Tulungan mo nga ako. Nahihirapan na ako. Totoo naman yung pagpapatawad ko. Pero bakit ako nahihirapan? Kasi nakakalimutan mong humingi sa Kanya ng lakas. At hindi ka gumagawa ng bagay para i-reaffirm mo na ikaw ay totoong nagpatawad na. We can say, I forgive you, but your heart will remain angry. Your heart will remain resentful. Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko, you really have to ask God for His grace. Because, ulitin ko, tayo po, ang ginawa ng Panginoon sa atin kung paano po tayo napatawad niya is because of His grace. Ask God for grace. Sabi mo sa katabi mo, ask God for His grace. Yan. Huwag mag-pretend. Okay, huwag mag-pretend. So, ulitin ko, some pain takes time. So, some forgiveness, it takes time. Okay, but you really have to do something about it. Ask God for help. And another challenge in giving true forgiveness. Nakita nyo, ginilagay ko dyan, true forgiveness. Kasi minsan sinasabi niyo forgiveness, pero hindi naman forgiveness talaga. Salita lang. True forgiveness muna. True forgiveness, it should be, and it must be realistic. Ano yung realistic? Pagka sinabi na, kasi may ganito, may mga sitwasyon eh. Ito naman, titingnan natin. Kasi may mga forgiveness sa sitwasyon natin na hindi naman talaga magkakaroon talaga agad-agad ng healing sa relationship. Bakit? Kasi may mga tao na nakasakit sa iyo, pero hindi nila inaaming nasaktan kanila. Meron naman, nasaktan ka sa kanila, pero hindi naman nila sinasadya at hindi nila alam na nasaktan kanila. Okay? So, okay? Kaya may iba-ibang sitwasyon, iba-ibang case-to-case ang forgiveness eh. Kaya pagka ganito ang sitwasyon, kinakailangan mong maunawaan, teka muna, yung tao ba na yun, alam niyang nasaktan ka niya? Lord, di ba sabi mo, Lord, papatawad na ako, lalapitan ko siya, sasabihin ko, pinatatawad. Kung hindi naman niya alam na ikaw ay siya nasaktan ka niya, bigla kang lalapit, alam mo sis, pinatatawad na kita. Ha? What? Hindi, talaga pinatatawad na kita, sis. Ay, wala ka naman. Ano ginawa ko sa'yo? Binigyan pa naman kita ng ulam kagabi. May dinadala ka pala dyan. Hindi, actually, kagabi lang din to eh. Hindi ko sinagustuhan yung ulam na binigay mo. Hindi gano'n. Ibig ko sabihin, minsan may mga pagkakataon. May mga pagkakataon talaga na may mga tao na nasaktan tayo na hindi nila alam. So anong gagawin mo? May mga pagkakataon na hindi mo na kinakailangan i-approach yung tao na yon sapagkat hindi naman siya may problema, ikaw eh. Kinakailangan mong humingi at magsabi mo, Lord, nasaktan ako sa kanya, pinatatawad ko na siya. Hindi mo na kinakailangan lapitan siya. Kasi pag nilapitan mo siya, baka doon mag-umpisa samaan ng loob nyo.
Baligtad. Tama po ba? Kasi sasabihin niya, ay ganito pala ito. Wala naman akong sinabi sa kanya, nasaktan siya. Wala namang wala namang ibig sabihin yung sinabi ko, wala namang ibig sabihin yung ginawa ko. Parang siya yung, sa kanya yung dating. Oh, anong mangyayari nga? Iiwasan ka na niyan kasi akala niya ikaw ay super sensitive. Oh, wag na. May mga pagpapatawad na ikaw na lang at si Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord dyan. Pero kung ikaw naman at saka siya, pareho kayong mananampalataya at nagkasakitan na kayo ng salita. Yan. Alam po, sabi ni Lord, and I will remember their sin no more. Di ba? Hindi ibig sabihin ito, nakalimutan niya. Pero mamaya explain ko mabuti sa inyo. Pero gusto ko lang makita natin dito. Okay. Na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan sa isa't isa, tandaan natin, pareho kayong mananampalataya. Sabi na, binasa natin kanina sa Matthew chapter 6, Colossians chapter 3, verse 13, forgive as I have forgiven you. Magpatawad daw tayo kagaya ng tayo'y pinatawad ng ating Diyos. Paano tayo pinatawad ng ating Panginoon? Anong ginawa niya? Siya na yung naunang nag-abot ng kamay. Siya na yung napumunta rito sa lupa, nagkatawang tao, ipinanganak, para ipakita sa atin na ako ang unang umabot at nagbigay ng kamay para magsabing, bati na tayo. Ganon din dapat. Kita nyo, sabi niya, forgive as I have forgiven you. Kaya kung pareho kayong mananampalataya at pareho kayong nagkasakitan, okay, nagkasagutan sa FB nyo, kung ano pa man yung mga bagay na yan, okay, nagkaparinigan o ano pa man, pareho nyo lang nasaktan ang inyong sarili. Anong gagawin mo? Hindi ka na dapat maghintay na siya ang mauna. Dapat nag-uunahan na kayong lumapit sa isa't isa at sabihin, sis, patawarin mo ako. Ang masakit, ay hindi, mas masakit yung ginawa niya sa akin eh. Oo, nasabi ko, kasi siya naman ang nauna eh. May ganon eh. No. Nakagawa ka rin. Kahit siya ang nauna o ikaw ang nauna, kung sino man ang una nakarealize na kinakailangan, pinatawad ako ng Diyos, siya yung nauna, hindi ako lumapit sa Kanya. Siya yung umabot sa akin. Siya yung pumunta rito sa lupa. Siya yung ipinanganak dito sa lupa. Alam po ba ninyo, ang hirap maging tao kung ikaw ay galing sa pagiging Diyos. Ang hirap maging tao. Ang iniisip lang natin, tao tayo, masarap ang buhay natin. Hindi. Kung ikaw ay galing sa pagiging Diyos, ang hirap maging tao. Never na naranasan ng Lord na nagutom, na napagod, na napuyat, na magkaroon ng pawis at magkaroon ng underarm odor. Tama? Hindi niya naramdaman yun. Ever since lahat, yumuyuko at sumusunod sa kanyang mga salita. Kahit sinabi niya, hangin huminto ka, hihinto yan. And all of a sudden, ano nangyari? He submitted himself. That's the paradox of his incarnation. He who created the law put himself under the law. He who created death put himself under death. Can you see that? Ang hirap maging tao kung ikay galing sa Diyos, sa pagiging Diyos. By the way, tao ka, di ba? Sino rito gusto maging ipis? Isang linggo lang, hindi isang linggo lang. Sasama ka sa bahay ng ipis, titira ka, kasama mo mga ipis, makikipag-usap ka sa mga ipis, katabi mo yung mga ipis, okay? Kakain ka ng pagkain ng ipis. Isang linggo lang. Di ba hindi nyo gagawin yon? And did you know that from being a God, becoming a human is million times better for a human to become a cockroach. Hindi natin naisip yun kasi akala natin. Come to think of it,
Si Jesus Christ ipinanganak sa panahon na walang air condition, walang kuryente, hindi pa uso lahat yung wala pang kotse, walang lahat ng convenience na meron ka ngayon. Just think of it. That's the reason why madalas sinasabi ko pag nagtuturo ako ng preaching, nagmemensahe ako ng Kapaskuhan, the true passion of Christ started not when He was caught and put on the cross. The true passion of Christ started when He allowed Himself to be born in a manger, to bear the flesh, to incarnate. That's the start of the passion of Christ. Alam niyo kung bakit? Because He wants reconciliation with us. And He is ready to forgive. Gusto kong intindihin natin to, mga kapatid ko. Kaya huwag tayong maghihintay pa na siya mauna. Hindi. Ginawa ng Diyos na una siyang magpatawad sa atin. Sino man ngayon ang mayroong kasamaan ng loob pagkatapos nito, makipag-unahan ka na sa Kanya. Amen? Nako, sagun makangina. Ewan ko, nagkakaroon ng rumble doon eh. Dahil may mga yata, papunta na doon sa niya eh. Okay? Now, the third one, there's the third challenge ng giving through forgiveness is, forgiveness involves forgetting. Okay? Ito yung sinabi ko kanina, sabi ni Jesus, and I will, sa Hebrews chapter 6, chapter 8, verse 12. Sabi niya gano'n, I will remember their sins no more. Hindi ibig sabihin nito si Lord, buburahin niya sa kanyang memory bank yung kasalanan na nagawa mo. Hindi yon. Ang ibig sabihin, dahil si Lord, alam natin, omniscient siya, He's an all-knowing God, He remembers everything. Pero pagka sinabing, I will remember your sin no more, it's another way of saying, I forgive you. It's another way of saying, everything na nakaatang sa yung mga penalty sa ginawa mong kasalanan sa akin, I'm setting it aside. That's forgiveness. And even the guilt that you have right now, I'm putting it away. That's forgiveness. That's why, ganun din daw tayo dapat magpatawad. Kinakailangan kapag nagpatawad ka, hindi na yung, halimbawa, gumawa na naman siya ng ibang kasalanan. Yung tao na yun, hindi mo, di ba ikaw gumawa ka na ng ganito sa akin noon, ganito. Papaalala mo pa yung mga nakaraan. No, ang issue, yung kasalanan niya ngayon. Kasi ganun din magpatawad sa atin ang Lord. Kapag humingi ka ng kapatawaran, hindi na niya isinusumbat yung mga nagawa mo noon. Because He has already set aside the penalty. He has already taken out the guilt from you. That's why kapag nagkasala tayo, alam po ninyo, yung issue lang na yon ang dinidil sa atin ng Panginoon because everything has already been forgotten. Yun po yun. Kaya yung very abused na verse, di ba? 1 John 1:9. Okay? Confess your sin. Okay? And God will forgive you from all your sin. Alam po ninyo yun. Hindi parating, gano'n ang gagawin parati sa atin ng Panginoon. Hindi nagbabago yon. Kung gaano kalinis ang ginawa niya noon, gagawin niya uli parati sa iyo. Kaya, when you forgive, it involves forgetting. Now, let's make it easier to understand. Hindi tayo nakakakalimot sa nagawang pagkakamali ng tao. Tama? As long as nakikita mo siya, hindi mo makakalimutan yung ginawa niya sa'yo. Pero alam mo yung asan yung forgetting? Ang nakalimutan mo doon, yung sakit na naramdaman mo nung panahon na hindi ka pa nagpapatawad. Dahil nagpatawad ka pa, naalala mo yung ginawa ng tao ngayon. Ang hindi mo na lang naaalala, yung sakit na naramdaman mo noon. Amen? That's true forgive. Kapag wala na yung sakit na yon, and you can just easily remind yourself, ginawa mo nga yung ganyan, pero wala nang sakit, it means that you have already truly forgive that person. Amen?
Palakpakan po natin si Lord dyan. So again, let's move on. Let's finish this. Okay? There's kung mayroong challenges at mayroong disadvantage ang unforgiveness, pakipindot, nag-stop na uli. Yan. Okay? Okay? First, okay? The benefits of forgiveness. May benepisyo yan. Okay? The benefits of forgiveness is, alam natin, kung ikaw ay nag-unforgive, alam natin, ang problema nito, may effect ito sa ating physical at saka mental health. Okay? But when you forgive, it will bring health to you. Dito ka na makakatulog ng totoo. Dito ka na magkakaroon ng kapayapaan na totoo. Dito ka na makakangiti ng totoo. Puro totoo to. No, walang kaplasigan to. Totoong-totoo talaga. Dito ka na makakabati ng totoo. Because you have released yourself. You were once a prisoner, but now you have been set free. Amen? So kung makita natin dito bilang mga anak ng Diyos, psychologically, tahimik ka na. Payapa ka na. Forgiveness can bring good health maging sa iyong spiritual life. Sapagkat kapag tayo ay hindi nagpo-forgive, naapektuhan din ito pati prayer life natin. Amen? Naapektuhan ito whether you like it or not. Okay? Kadalasan pa naman, magaling si Satanas. Minsan, alam po ninyo, magpe-pray ka, tapos biglang habang nasa kasarapan ka ng prayer, biglang ipapaalala sa iyo yung taong kinaiinisan mo. Minsan, sa worship pa lang, maintindihan mo. Oh. Minsan, pagka naalala mo yung ginawa sa iyo ng tao na yan, sira na araw mo. Ganyan. Okay? Kaya, forgiveness, yan ang kagandahan ng advantage ng tayo ay nagpapatawad. Okay? And it will also, forgiveness is also a gift. Why? Kagaya nga na sabi ko sa inyo kanina. It's a gift from God. That's why we received it. Ano nangyari? We have been reconciled with God. And then pagkatapos nun, ano po nangyari? Ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. Dahil meron ka niyan, kinakailangang maging gift mo rin. Siguro, ito ang pinakamagandang gift na pwede mong ibigay sa Paskong ito. Amen? Alam nyo kasi mga kapatid ko, to forgive is not something that comes naturally to human being. Hindi yan normal sa atin. That's why when you start to give forgiveness, it shows that you are different. It shows that you are putting on the character of Christ. It shows that you are putting on the righteousness of Christ. It shows that you are allowing the Holy Spirit to work in your life when you forgive. Hindi lahat kayang magpatawad. Ang kala ng iba, ang magpatawad ay kahinaan. Hindi. Ang magpatawad ay isang kalakasan. Sapagkat hindi lahat ay kayang magpatawad. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. I don't know if that pain that you have right now is something that has been said, something that has been done in the past. I don't know. Only you knows those things. Pero lang po niya mga kapatid ko, the beauty of Christmas is that hindi natin napapansin na ang Pasko, sabi ko nga kanina, maraming gift ang binigay sa atin ng Panginoon. Nauna na yung pinakamalaking box, yung box of the gift of love. Yun ang madalas binubuksan ng mga tao. Peace and joy. Yun ang binubuksan madalas na binubuksan nila, ina-unbox nila, ina-unwrap nila. Pero seldom na nakikita natin na binubuksan natin yung forgiveness. Wherein, ito ang naging susi kung bakit tayo ay na-redeem. Tayo ay nagkaroon ng reconciliation. Tayo ay nagkaroon ng pakikipag-ayos sa Diyos. Because of that forgiveness.
So today, okay, let us first thank God, okay, sa mensahe ng Kapaskuhan ng pagpapatawad. That baby in a manger na nakikita niyo sa nativity, when you look at that baby, he came here. It was like the baby saying, I came here, I am ready to forgive you. Kaya ako nandito sa lupa. Okay? It's not only because I love you, but because of my desire to be reconciled with you, I'm willing to forgive you. Now, you're a Christian. You accepted Jesus Christ and you have been one of the many millions of beneficiaries ng forgiveness. And then somebody hurt you. God is calling you to forgive. We understand that forgiveness is not an option. It is a command. Sino man siya, let us all close our eyes. Sino man siya. Siya man ay asawa mo. Siya man ay anak mo. Siya man ay ex mo. Siya man ay dati mong kaibigan. Ano man ang mga kalagayan ninyo noon. Alam po ninyo, ayaw ni Lord na nakikitang tayo po ay mayroong bigat sa ating puso, lalo na ng hindi pagpapatawad. Sometimes, it is just easier said than done. Pinatawad ko na siya, pero pagka nagkita kayo, wala naman. Ito na po yung pagkakataon na kinakailangan nating humingi ng lakas sa ating Panginoon. Kagaya na sabi ko sa inyo kanina. Maybe the one that you have experienced is a deep wound. And it's been quite a while. Months, years maybe. Pero nandyan pa rin. Parang walang nangyari. Parang lumala pa. Naintindihan mo ngayon because you're not asking God for strength. You're not really working on that situation. Now, if you're that person, sino man sa atin ang kinausap, sa mensahe ngayon na ito, tandaan mo na ikaw ay may responsibilidad na magpatawad. Magagalak si Lord kapag nakita niya nagpapatawad ka. And sa oras na ito, hindi mo lang kinakailangan. Kung ito'y kasama mo sa loob ng bahay-sambahan, approach that person. Kung yan ay malayo naman, you don't need to, you just ask God for that perfect time. Pero sa oras na ito, ang importante, you are saying, I am ready to forgive, Lord. I'm willing to let it go. I'm now, Lord, pinalalaya ko ngayon ang aking sarili sa kulungan. I'm setting myself free by your strength. Now let us all lift our hands. If you think that God has been speaking to you and you're asking God for strength, hallelujah. Sa oras pong ito, Panginoon, I just want to say thank you for once again reminding us about the beauty of forgiveness. This Christmas, my God, this can be the best gift that we can give to somebody. Because that somebody have been praying, sana patawarin na niya ako. Or you have been praying, sana maayos na kami. The only way that relationship can be restored is when you allow the power of forgiveness to be set in between the two of you. Lord, sa oras na ito, as we are lifting our hands, we are asking you to give us that strength. I break the spirit of pride in the name of Jesus. I break
the spirit of pain and bitterness in the name of Jesus. I break the spirit of apathy in the name of Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, every walls, we're now breaking down in the power of the name of Jesus. Because right now, we choose to forgive. We thank you, Lord, because the power of forgiveness comes from you. Lalabas kami sa tahanang ito, Panginoon, na taglay ang panibagong lakas, taglay ang panibagong biyaya, taglay ang panibagong pananampalataya na galing sa iyo, Panginoon. Come on, everybody. You know who they are. Say it to God. The Lord is listening. Hallelujah. All those negative thoughts come out in the name of Jesus. Everything that stimulate your pain in Jesus' name. And Lord, we release the spirit of freedom. The spirit of joy and the spirit of peace be set in right now. Hallelujah. We love you and we thank you. Thank you for giving us this kind of understanding today. Thank you for this message. Come on, everybody, just thank the Lord. Allow the Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, move upon us. Malaya na kami, Panginoon, sa araw na ito. The glory is yours. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah.